And this is our special episode 3707, 3708, and 3709. Okay, tanungin natin yung mga buwan. Ano ba ibig sabihin niya dito? At ano ba, 'di ba? Yung ibig niyang sabihin or pwede niyang idagdag sa atin. Mm. Kuha tayo dito ng tatlo ulit. Okay. Una, balance spirituality and practicality. Uy. Pangalawa, hold your vision. Uy. And pangatlo, nothing will come of this situation. Uy, hala. Mhm. Okay. Napaka-blanco. Okay, kasi sinasabi niya dito, yung una is balansehin mo, no? Yung spiritual na bahagi ng buhay mo at yung pagiging practical mo. Ito may isasagot ako dito, may itatapat ako dito. Kasi kalimitan, 'di ba? May mga tao magtatanong, gusto niyang magpa-ritual, gusto niyang magpa-card read, gusto niyang magpa-cleansing. Kapag sinabi sa kanya na ganito yung fee, kahit simpleng sabihin mo ganito yung donation, ganito yung ganyan, bigla yang magkakaroon ng ng mga dahilan. Yung iba, malalaman mo talaga na totoo yung dahilan. Yung iba, mararamdaman mo na gumagawa lang ng dahilan. 'Di ba? So ngayon, ang sinasabi dito sa pangalawa is you hold your vision. That's 50-50. If you see the moon, hati, 'di ba? Kalahati puti, kalahati madilim. Ibig sabihin niyan, yung buhay mo ngayon 50-50. Yung pag-asa mong umunlad 50-50, yung pag-asa mong manatili kayo sa relasyon nyo 50-50, sa business mo, sa pag-aaral mo, sa pag-a-abroad mo, sa pagpapasa mo sa board exam mo, sa pag-overcome mo sa sakit mo, 'di ba? Kasi sinabi dito, kapag wala kang ginawa, wala ring mangyayari. Yan, kapag wala kang ginawa, wala ring mangyayari. Nothing will come of this situation. Ito yon ha, yung katapat niya is the self-reliance. Yung katapat nitong 50-50 is itong pagiging authentic. At itong balance, spirituality, and practicality is the old soul. So, ibig sabihin, matagal na kayong binibigyan ng warning, no? Ng mga kaluluwa, ng mga elemento, ng energy, ng vibration, kaso hindi mo pinapansin. Minsan kasi dinadaan ito sa ibang tao, dinadaan sa medium katulad namin, dinadaan sa mga FYP na mga videos, pero binabaliwala nyo. Hindi kayo nagpapakatotoo, kaya lahat naging 50-50. Pag-asa sa pag-ibig, pag-asa sa pera, sa negosyo, sa trabaho, sa pagkapasa ng board exam, at sa kung ano-ano pa 50-50. Ngayon, kung ayaw nyo dumating kayo sa 50-50 na ito at ayaw nyo humantong sa sinabi ni Universe na wala kayong mapapala, balikan nyo ang umpisa. Ibig sabihin, the old soul and the spirituality when it comes to practicality. Alam nyo kung anong magandang halimbawa nito? Sa spirituality and practicality, kung gaano kalaki ang botones, ganun din dapat ang uhales nito. So kapag gusto mo ng malaking biyaya, nangangahulugan yan ng mahaba-habang dasalan, ritualan. Kung gusto mong mapatawad ka sa malaki mong pagkakasala, nandun din yung salitang malaki. Kung sa tingin mo, hindi mo alam kung gaano kaliit or kalaki ang pagkakasala mo, na naging 50-50 lahat ng chances mo, ipareading mo bago pa mahuli ang lahat. Kasi kapag lumagpas ang oras, hindi mo na maibabalik pa. Kalimitan, tsaka pa tayo nag-aapura na masolusyonan ang problema kapag tumama na. Hindi ba pwede na solusyonan mo ahead of time bago ka patamaan para maibsan yung gastusin, maibsan yung worries, at maibsan yung panghihinayang, hinanakit at kawalan ng pag-asa.
Yun yung mararamdaman mo kasi pa 50-50. Ikaw ba naman, mawalan ka ng trabaho papunta ng Pasko. Hihiwalayan ka pa ng karelasyon mo. Hindi ka pa makakapasa sa bagong application mo abroad. Tapos, di ka rin makakagraduate kahit October yan. Tapos, hindi ka pa makakapasa sa board exam. Hindi ka pa bibigyan ng sustento ng magulang mo or ng breadwinner mo or ng mga kapatid mo. Tapos, tatalikuran ka ng barkada mo kasi wala ka ng pang-ambag. Lahat na, di ba? So, kung ayaw mo mangyari lahat yan, dahil nasa buntot tayo ngayon ng retrograde natin hanggang November 19, ayusin mo, magpa-reading ka habang kaya pa. Dahil kapag ang isang pagkatao or halimbawa baso, na-crack na, babaguhin mo yan sa pamamagitan ng pagtunaw ulit at gumawa ka ng molde kahalintulad sa kanya para mabuo mo siya. Pero kapag ginawa mo yan, it's a long process kasi may idadagdag kang elemento or ingredient para mabuo siya ulit. Ganon ang isang tao. Ganon ang phoenix, di ba? Sisirain ka, tapos you have to rise from ashes to be able to shine brighter. Iyon ang buhay ng tao. So kung ikaw yung tipo ng tao na pinapabayaan mo, hindi mo kayang balansen ang spiritual side mo and practicality mo, then you will be on this spot na maging 50-50 lahat ng chances mo. And then, kapag natimbang ni karma na mas marami ang pagkakamali at pagkukulang mo, then nothing will come on this situation, but you will have yourself fall down. Mahirap yon kasi 20 years yan. Depende sa inyo yan kung gusto niyo mangyari sa buhay niyo. 'Di ba? Sa dami ng mga nangyayari ngayon sa mundo, sa dami ng prediksyon, huwag niyong kalimutan. Meron at meron pa rin binabasihan ang Diyos. Ito kung gaano kabuti ang iyong kalooban, isipan, at gaano kakasincere sa spiritual aspect ng buhay mo. Yung spiritual aspect ng buhay mo, yes. Di ba nagsisimba tayo sa paniniwala natin na mabawasan ang kasalanan natin? Pero hindi mo inaakala, hindi mo iniisip na yung pagpapa-cleansing ritual is paghuhugas din ng kasalanan ng iyong kaluluwa. Dahil tandaan nyo lagi, sinasabi sa Biblia, ang Panginoon may 3 katauhan. Katawang tao, espiritu, at yung pangatlong yung katauhan niya na hindi na natin siya makakasama at makakapiling. At ito yung kinikwento sa Revelation, na babalik ang Diyos. Diba? So ngayon, kung hindi naman ako expert sa sa Biblia, pero ganun din ang tao. Kasi nilikha tayo ng Diyos. May pagkatao tayo na nakikita ng pamilya natin. Yung pangalawa is nakikita ng mga tao sa paligid natin. Yung pangatlo is yung pagkatao natin na tayo lang mismo ang nakakaalam. So merong mga kasalanan, merong mga kabutihan, at merong mga bagay na posible na never mo pang naibahagi sa kahit kanino, kundi sa sarili mo lang, at ang tanging nakakaalam nun is yung universe at si God mismo. At yan ang basehan ng karma mo. 'Di ba? So kung yung una mong katauhan sa pamilya mo is naging mabuti ka, and then hindi ka mabuti sa pangalawang pagkatao mo, kumusta ang pangatlo? Dahil diyan titignan kung saan dadapo ang karma mo. Let's proceed with the English episode. Good afternoon.